Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang ating panibagong kwento, ang Lasinggerong Ama. Sa isang liblib na baryo sa Masbate, kilala si Mang Lito bilang Lasinggerong Ama. Araw-araw siyang umiikot sa baryo upang mangutang ng pera o makipag-inuman. Sa kabila ng kanyang bisyo, mahal na mahal siya ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang anak na si Nena. Isang gabi, tulad ng dati, lasing na lasing si Mang Lito. Nang umuwi siya sa kanilang bahay, nagkakalat siya ng gamit, naninigaw at minsan pa'y nananakit. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Aling Marta, ang kanyang asawa, na iwan siya at magtungo sa bahay ng kanyang kapatid kasama si Nina. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Mang Lito dahil sa gutom. Nang hindi niya nakita ang kanyang pamilya, nagsimula siyang magwala. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungong kagubatan sa likod ng kanilang bahay, umaasang makakahanap ng kahit anong pagkain o makakainuman. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kagubatan, narinig niya ang mga kaluskos ng mga dahon at mga yabag ng paa. Akalain niya'y may sumusunod sa kanya, kaya binilisan niya ang paglalakad. Ngunit nang lumingon siya, walang ibang tao sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga bulong na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Tela boses ng isang batang babae. Nabaling ang atensyon niya sa isang malaking puno, kung saan nakita niya ang imahen ng isang batang babae na tila pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Lito, tulungan mo ako. Wika ng batang babae. Lumapit si Mang Lito at nang makalapit na siya, biglang nagbago ang anyo ng bata. Naging isang halimaw na may mahabang kuko at pulang mata. Sa takot, tumakbo si Mang Lito pabalik ng kanilang bahay. Ngunit habang tumatakbo, naramdaman niyang tila mabigat ang kanyang katawan at parang hindi na siya makahinga. Nang makabalik na siya sa bahay, nakita niyang wala pa rin ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago si Mang Lito. Itinigil niya ang pag-inom at nagsimulang magtrabaho ng mabuti para sa kanyang pamilya. Nalaman niya mula sa mga matatanda sa baryo na ang batang babae sa kagubatan ay isang kaluluwa ng batang namatay sa gutom dahil sa kababayaan ng kanyang ama. Simula noon, palaging nag-aalay ng dasal si Mang Lito para sa batang kaluluwa tuwing gabi. Ikinuwento rin niya ang kanyang karanasan sa ibang lasinggero sa baryo bilang babala na magbago na bago pa mahuli ang lahat. Naging aral sa lahat ng kwento ni Mang Lito na kahit gaano ka pa kalayo sa landas ng buhay, palaging may pagkakataon para magbago, at minsan ang kaluluwa ng nakaraan ang magpapakita sa iyo ng tamang daan.